Ang Golden State may 3 big man na tinatarget ngayon bago yung deadline para i-upgrade ang kanilang frontcourt. Ang isa doon parang tagilid pa eh. Kasama si Daniel Gafford mula Dallas, Nick Claxton ng Brooklyn at Robert Williams ng Portland. Sa 3 na yan, tanging si Claxton ata yung pinaka-healthy na player. Nag-a-average pa ng 13 points, 8 rebounds, 4 assists at 1 block per game si Nick Claxton. Gusto kasi ng Golden State na mag-upgrade para sa rim protection. Meron silang ganitong player na hindi naman ginagamit. Halos katulad lang din ng 3 player na nasa trade rumors, si Trayce Jackson Davis. Baka nga kapag nilipat pa si Trayce Jackson Davis sa ibang team, mapakinabangan pa ng todo. Kapag kinumpara kasi siya kay Ayton, nasa 24 blocks in total si Ayton ngayong season na may average pang 29 minutes. Si Trayce Jackson Davis nasa 12 blocks na may average na 12 minutes per game. Kapareho lang din ni Trayce Jackson Davis yung weakness ng 3 player, hindi outside shooter. Lamang pa nga si Ayton kumpara sa kanya. Kaya nalimit si Coach Steve Kerr dahil hindi mailagay sa offensive rotation si Trayce Jackson Davis dahil nga sa spacing nila or ball movement. Ang pinaka best option talaga nila si Sabonis kaso malaki ang contract, injured pa ng 1 buwan. Nung rookie season kasi ni Trayce Jackson Davis, naghahanap no ng Golden State ng rim protector. Sa loob ng 16 minutes, nag-a-average siya ng 8 points, 5 rebounds at 1.1 block per game. Mas marami pa siyang block kay Ayton noong 2024 season. Nasa total siya ng 42 blocks. Si Jackson Davis naman, limited minutes pero may total na 76 block. Kaya kay Ayton ko kinukumpara dahil si Ayton yung matagal ng sentrong kinikriticize bilang rim protector at shot blocker. Nasasapawang kasi ni Quinton Post at Al Horford dahil mga stretch big man yung dalawa. Wala kasi sa rotation ni Steve Kerr yung mga traditional big man. Ang main focus pa ng play nila spacing, ball movement at 3-point shooting. Kaya ganun din ang posible mangyari kung kunin nila yung isa sa 3 player na nasa trade rumors ngayon. Meron na silang napatunayan sa ibang team pero mas gusto pa nilang gumastos ng trade asset kaysa gamitin yung promising big man nila. Baka nga mas magaling pa si Jackson Davis. Pero kung kukunin nila yung isa sa 3, ang pinaka best option doon si Claxton dahil siya yung healthy player at nagiging playmaker din naman. Kung ang kakampi mo ba naman si Cam Thomas at si MPJ, ikaw talaga yung mamamasa eh. Kaso malaki yung kontrata niya, nasa 25 million. Kung contract wise naman at healthy din, si Daniel Gafford, mababa yung kontrata niya, minsan ay injured. Si Robert Williams, mas mababa ang kontrata niya sa 3, kaso meron siyang injury bumabalik. Si Giannis naman, nagugustuhan ng atensyon na binibigay sa kanya ngayon. Ginamit niya pang reference yung kanta ni Jay-Z na si Giannis ang hottest chick in town. Kasi kada manonood siya ng TV, makikita niya yung pangalan niya at kahit sa mga online report. Biglang atras itong si Giannis sa mga demand niya nung sinabi ng Bucks na iintayin lang nilang mag-request ng trade itong si Giannis. Pero mukhang pagbibigyan pa rin ng Bucks si Giannis dahil yung isang player na tinatarget nilang makuha nasa last month report pa, si Zach LaVine. Mukhang na-pressure din ng Bucks, baka nga di umano mag-request ng trade si Giannis. So tingnan ko lang yung package para kay LaVine. Meron siyang total na 47 million ngayong taon. May player option pa siya for next offseason. Virtually impossible na makuha ng Bucks si LaVine mula Sacramento or kahit sinong player na ka-level ni LaVine. Pwera lang kung merong sasali pang isang team. Kung 1:1 na team na trade at gusto pa nila maging competitive, kailangan nilang iwan si Miles Turner at si Bobby Portis. Para naman matapatan nila ang contract ni LaVine, at least kailangan nila doon si Turner or si Kuzma. Mali pala, dapat kasama doon si Kuzma at si Turner para matapatan lang yung kontrata nitong si LaVine. Kung isa dyan ang isasama o iiwan, either Kuzma or Turner, kailangan pa magsama ng Bucks ng 3 hanggang 5 player para tumapat lang sa kontrata ni LaVine. Hindi pa kasama dyan yung value mismo ni LaVine na 20 points, 3 rebounds, 2 assists, 48 and 38%. Hindi naman ganong kataas din ang value ni LaVine bilang player ngayon. Parang gusto nga lang ipamigay ng Sacramento at makakuha ng drop asset. Meron pa namang maibibigay na isang first rounder ang Bucks 2031 at 2032. Ang pwedeng gawin pa ng Bucks, isama yung Thunder bilang third team sa trade. Ibibigay nila yung first rounder kapalit ng 2 hanggang 3 second rounder ng OKC para mas appealing sa trade sa Sacramento.
Hindi na rin naman kasi pinapakinabangan ng OKC ngayon yung mga second rounder nila at halos tinatanggal nila sa kanilang lineup. At kung makukuha nila yung 2031 or 32 dito sa Bucks, at least maililipat nila sa ibang taon.